tuloy na pumasok na si Renz sa loob ng bahay nila matapos na humugot ng ilang malalim na buntong hininga. Ang maid na lang nila ang naabutan niya sa kusina at nagmamap ng sahig. Si Althea? Kakaakyat lang po sa itaas, sir. Sige. Wika niyang tumalikod para lumabas. Upang libangin ang sarili, ay minabuti ni Althea na mag-design na lang ng iba niyang kailangan. I-sketch niya lang naman ang mga hindi pa niya natapos. Nang marinig ang mga palapit na yabag patungo sa pintuan ng silid, ay mabilis niyang tinakpan ang canvas kung siya'y nagdadrawing. Kailan ka pa dumating? Bungad kagad ni Althea pagkabukas pa lang ni Renz ng pintuan ng silid. Natuto na siya sa pagpasok nito noong nakaraan na wala man lang paalam. At least, ready na siya. Anong ginagawa mo? Nagdadrawing? Patingin. Bakit hindi ko na naman yan pwedeng makita? Nakatayo na si Althea sa may gilid ng kama at nagkukunwaring may pinagkakabalahan ko no. Nagawa niyang iligpit ang kanyang mga gamit. Wala, may pinagpapraktisan lang akong i-drawing. Hindi yan mahalaga. Patingin nga. Mabilis namang hinarangan ni Althea si Renz. Dumipa pa siya para harangan itong lumapit. Saka na kapag tapos ko na. Huwag mo na akong kulitin, sagot niyang naging malikot pang mga mata. Sa halip na salungatin ni Renz ang sinabi ni Althea, ay umatras na lang siya bilang respeto. Walang mangyayari kung ipipilit niyang gusto sa babae. Matigas ito eh. Walang makakatibag. Okay, ano sinabi sa'yo kanina ni Eleanor? Nakasalubong ko siya sa labas kanina. Iginalaw ni Althea ang magkabila niyang balikat. Sa inyo na wala siyang pakialam sa babae. Wala naman. Ano pa bang ibang sasabihin nun sa akin? Hinahanap ka niya. Sinabi kong wala ka. Hindi na dinagdagan ni Althea yon, lalo ng iba pang pagbibintang nito sa kanya ng kung ano-ano. Para saan pa? Alam na yun ni Renz. Pagpasensyahan mo na kung ano man ang mga sinabi niya. Alam mo naman nabuntis siya kaya pabago-bago ng mood. Kung pareho lang kayo ng sitwasyon, maintindihan mong ibig kong sabihin. Diba Althea? Tumango lang si Althea subalit hindi maitago ng malungkot niyang mga matang pagkainggit. Bali-bali na sabihin niya na naintindihan niya ito dahil pareho sila ng sitwasyon. Ang kaibahan lang ay mas pinapaboran to ni Renz. Ganun pa man, hindi pa rin niya piniling i-reveal dito ang lahat. Ayos lang Renz. Wala rin naman akong planong patulan ng kapralingan niyang kirida mo. At kung anong gusto niyang mangyari sa buhay niya. Hayaan mo't pagsasabihan ko siya next time na huwag kang guluhin. Mainit lang talagang ulo. Hindi na sumagot sa kanya si Althea. Ayaw niya mag-expect na gagawin yun ng lalaki. Masasaktan lang siya. Malamang si Eleanor ang pipiliin nito. Hindi niya dapat ipagdiwang ang isang beses na pinili rin siya ni Renz over Eleanor. Kumain ka na ba? Gusto mong bumaba? Halika, samahan mo ko sa kusina at kumain tayo. Nangunot ng noo si Althea. Hindi ka pa ba kumakain ng dinner, Renz? Hindi pa. Kanina pa natapos kumain ng dinner sa Althea. Sa katunayan ay nakainom na nga siya ng gatas. At ang ginagawa niyang design ay pampaantok na lang niya. Akala ko ba dinner yung pupuntahan mo? Bakit hindi ka pa kumakain? Anong oras na? Sinipat pa ni Althea ang pambisig na relo. Pasado 10:00 na yun ng gabi. Late na para sa dinner. Dinner nga pero hindi naman pwede na damihan ko ang kain. At isa pa, more on pag-uusap kami. Sige, tara na. Baka nasa silid na rin yung maid. Sasamahan na lang kita sa kusina. Magkasunod silang lumabas ng silid at bumaba ng hagdanan. Naabutan pa nila ang maid sa kusina. Napapatay na sanang ilaw dahil tapos na sa ginagawa. Napatigil ito na makita sila. Sige na, kami nang bahala dito manang. Hindi para kumakain ng hapunan ng Sir Renz mo. Ngumiti lamang ang maid nila at tumuloy sa pagpunta ng room niya. Iinitin ko lang ang natirang ulam. Tiyagaan mo na lang yon. Ayos lang. Salamat nga pala Althea. Medyo awkward din yun para kay Althea dahil hindi naman si Renz madalas na magpasalamat. Kahit pa kulang na lang ay paliguan niya ito at hiluran. Ganun pa man, hindi na niya ito ginawang big deal at kumilos na lamang. Kinabukasan nagising si Althea sa malakas na vibration ng phone. Sinipat ito ng pumikit-pikit ng mga mata at nakita tong ina. Mama, ang aga mo namang. Althea, kagigising mo lang ngayon? Opo mama, may problema po ba? Bumangon na ang babae matapos na humikab ng ilang beses ay nag-inat. Anong oras na rin siyang nakatulog na nagdaang gabi. Hindi siya pinuyat ni Renz pero pinuyat siya ng isipin
kung bakit parang bigla na lang naging mabait ang lalaki. Hindi kaya may sakit siya at may taning na? Iyon ang paulit-ulit na pumapasok sa isip ni Althea hanggang sa tuluyang makatulog. Wala namang problema dito anak, alam mo na weekend ngayon. Hindi mo malang ba ako bibisitahin? Mama, we're something nice Althea. Napaikot ng mga mata ni Althea. Nararamdaman niya na parang may kalokohan na naman pinaplanong ina niya sa kanya. Sino na naman ba yung inosenteng lalaking erereto mo sa akin, ma? Pumunta ka dito sa bahay nang malaman mo. Narito na siya Althea. Bilisan mo anak. Po? Bilisan mo na. Nakakahiya naman paghintayin mong bisita mo rito. Kanina pa to nandito. Napasabunot na si Althea sa ulo. Pala desisyon talagang mama niya. Hindi man lang nito tanungin ang opinion niya at payag ba siya? Come on Althea, kung ayaw mo ibigay ko sa kanyang address ng bago mong apartment at doon ko na siya mismo patidiretsuhin. Ano, sa... Oo na mama, gagayak lang ako. Nang magising si Renz ay ang note lang na nakadikit sa fridge ang nakita niya. Nalaman niya na pinayagan na naman ni Althea ang maid nila na mag-off ito kada weekend nang hindi siya tinatanong. Hindi siya doon nagalit. Ano nga naman ang gagawin nito sa bahay nila? Malinis naman palagi yun at isa pa ay babalik din ito ng Sunday night. Kaya ayos lang yun. Renz, may emergency sa bahay namin. Uuwi lang ako saglit at titignan ko kung okay lang ba si mama. Pakilak ng maayos ang bahay kung sakaling aalis ka at e-text mo ko kung saan ka pupunta. Don't worry dahil dala ko naman ng duplicate na susi. Thanks, Althea. Anong meron sa bahay nila? Paulit-ulit yung tanong ni Renz sa kawalan habang umiinom ng tubig. Muli niyang pinasadahan ng basa ang note na muli niyang dinikit sa fridge. Matapos uminom ay kinuha niya ang kapirasong papel at naupo na siya ng table. Kinuha ang cellphone at tinawagan si Britney. May nais na ipagawa dito. Halatang bagong gising pa lang ang secretary sa namamaos nitong boses. Pwede bang pakicheck ng pamilya ni Althea kung anong problema nila? Napaungot si Britney na niyakap ang nakabalot sa kanyang kumot. Antok na antok pa siya. Sir, alam niyo naman po na bankrupt ng negosyo nila. Ano po bang? Other than that, Britney. Sige po sir, tatawagan kita mamaya. Do it as fast as you can today, Britney. Pretty please. Maaga kasing umalis si Althea para umuwi doon. Irritableng napakamot sa leeg niya si Britney. Hindi pa siya nakakabawi ng tulog. Parang 1 oras pa lang yatang pumipikit ang mata niya. Total weekend naman yun, kaso nakalimutan niya palang madalas na kahit weekend ay may work siya. Noted sir, I'll call you later. Kanina pa panay ang sulyap ni Renz sa screen ng cellphone. Nagtataka siya kung bakit ang tagal ng tawag ng sekretary niya si Britney. Gayong sabi nito'y gagawin niya naman yun kagad. Mauubos na lang ang kape niya sa tasa na siya mismo nagtimpla. Ay wala pa rin siyang balita mula dito. Nang hindi na makatiis ay dinampot na niya ang cellphone at muling tinawagan ng sekretary. Gaano ba kahirap ang pinapagawa ko sa iyo, Britney? I-check mo lang. Mahirap bang gawin yun? Sir, saglit lang po. Ano, sasagot ka pa? Wala ka pa rin bang balita? Ilang beses napapikit si Britney upang kalmahin ang sarili niyang huwag sumabog sa amo. Hindi pa siya kinokontak ng inutusan niyang tauhan. Wala rin naman kasi siyang access sa lahat, yun lang din naman ang inaasahan niyang source. Sir Renz, wala pa po kasi. Bukod po sa pagiging bankrupt ng pamilya niya dahil sa ama niya, ay wala na po kong ibang masabi. Haka-haka ko lang po ito ah. Baka po kasi may gumugulo na naman sa pamilya nila, kaya siya biglang umuwi. Last time, nabalitaan ko na pumunta mga debt collector na kailangang bayaran ng pamilya nila. Halos sirain daw yung bahay nila eh. Napatayo na si Renz sa narinig. Baka ngayon ang dahilan kung bakit ang agang umalis ni Althea. Ilang beses siyang napatanong sa sarili na bakit hindi niya alam ang tungkol doon gayong siyang asawa ng babae. Wala siyang alam. Oo nga pala, naging busy ako lalo na kay Eleanor. Sige Britney, tawagan mo na lang ako oras na may malaman ka pa ha. Sorry sa pagsigaw ko kanina. Sige po sir. Tahimik na napaupo na si Renz. Binalikan niya mga araw na hinihingaan siya ni Althea ng malaking halaga ng pera. Bagay na ang layo sa katauhan ng babae. Dahil ma-pride ito. Naisip niya na bakang mga utang nilang dahilan kaya ito nagdedemand ng malaking halaga sa kanya. Tapos kung ano-ano pang binibintang niya. Maaaring na-misunderstand niya ang tunay na kalagayan ng pamilya ni Althea noon. Ano ba naman Renz?
Asawa mo na 3 taon pero hindi mo alam ang mga problemang sinusuong? Wala ka talaga silbing asawa. Kastigo ni Renz sa kanyang sarili. Napahilamos ng lalaki sa muka. Ilang beses na sinubukang tawagan si Althea pero hindi pa man ito nagre-ring ay pinapatay niya na kagad ang tawag. Bukod sa hindi niya alam kung paano bubuksan ang usaping iyon, ay nag-alangan din siya sa magiging reaksyon ni Althea. Oras na banggitin niyan tungkol sa usapang pera. Pagdating sa bahay ay natigil sa paghakbang. Papasok na sala si Althea na makita niya si Julius. Prenting nakaupo na mayroong hinihintay. Ang living room nila na bagamat maliit lang ay elegante pa rin tignan. Sa design at naging ayos ng kanyang ina. Isang set ng sofa lang, maliit na center table, ang nagkasya doon sa space nila. Anong ginagawa mo dito? Ikaw lang ba ang... Oh, Althea, nandiyan ka na pala anak. Bakit ngayon ka lang? Labas ng mama ni Althea mula sa kusina na may bitbit na baso ng juice at tray ng snack. Sabi ko sa'yo kanina na wear something nice, hindi ba? Anong klaseng damit yung suot mo? Mukha kang aakyat ng mataas na bundok. Althea! Nasapak na ni Althea ang noo. Hindi pinansin ang sinabi ng kanyang ina. Ang lalaking ito lang bang sinasabi ng ina niyang bisita niya? Si Julius ang irereto sa kanya? Pinagsisisihan niya tuloy na nagmamadali pa siyang magtungo doon pero itong lalaki lang na to ang aabutan. Sayang ang effort niya. Akala ko pa naman ay kung sino na. Hi Althea, kamusta ka na? Long time no see. Tayo ni Julius, namumulan na magkabilang pisngi. Sinamaan niya ito ng tingin. Hindi niya alam kung anong sinabi ng ina niya sa lalaki o kung paano sila nakita. Hindi niya nakakalimutan ang huling beses nakita niya ito sa resto noong may ka-blind date din siya. At kasama pa nga nito noon si Wella. Si Wella, ang current girlfriend. Ma, siya bang irereto mo sa akin this time? Ang aga mo ko inistolbo sa pagtulog ng dahil lang sa kanya. Hindi na napigil ang prangkang sabihin at ituro kay Julius na nasamid na sa iniinom na juice. Mama naman, pwede bang tigilan mo ng kakareto mo sa akin kung kani-kanino? May girlfriend na yan. Hindi mo ba alam yun ha? Althea, huwag mo kong taasan ng boses. Kasi naman ma, anong tingin mo sa akin? Aso na pwedeng ipareha kung kani-kaninong gusto mo? Hindi na natapos ni Althea yon. Nabiglaan na siyang hilahin ito patungo ng kusina para kausapin. Teka lang Julius iho ha, may kailangan lang akong sabihin sa batang ito. Wika pa ng ginang. Mama! Marahas na ginulon ni Althea ng dalawa niyang palad ang buhok. Ipinadyak niyang mga paa sa sahig, asar na siya sa ina. Huwag mo kong pagtaasan ng boses Althea. Dinig na dinig ka ng bisita mula dito sa kusina. Huwag mo kong ipahiya, binabalaan kita. Napaiyak na sa sama ng loob si Althea. Kung tutuusin na ito na lang ang natitira niyang kakampi. Tutal, wala na ang kanyang ama. Pero ano tong ginagawa ng ina? Hindi malayo sa pangbubugaw ang mga ginagawa nito sa kanya. Ma, ginugutom ba kita? Tinitipid? Kulang bang support ang binibigay ko sa'yo para lang hanapan mo ka na mas mayaman? Mama, hindi natin kailangan ng pera ng iba. Kaya nating umangat nang hindi sinasakripisyo ako o pinapakasal sa iba. Kaya nating umasenso sa ibang paraan, hindi sa ganito ma. Naintindihan niyo po ba ako? Malakas na lumagapak na sa isang pisnging Althea ang isang palad ng ina. Ito na ngang hinahanapan niya ng paraan para hindi na mahirapan. Siya pang matapang at walang utang na loob sa kanya. Ang anak lang naman ng kanyang inaalala, hindi naman sarili niya. Huwag mo kong masagot-sagot na balagbag Althea. May asawa ka ngang mayaman ngayon at pinairal ang puso mo. Anong nangyari ha? May pakinabang ba? Hindi ba at ongoing ng process ng annulment? Ni hindi ka nga natulungan ng lalaking yun nung kailangan mo ng tulong. Nasaan siya? Hindi mahagilap, hindi ba? Napanganga na doon sa Althea. Ilang beses na tinangkang magsalita pero wala siyang masabi. Kung si Julius lang naman ang mapapangasawa mo, malamang nabuhay pang ama mo. Hindi tayo nalubog sa utang. Hindi sana nalugi ang ating negosyo at higit sa lahat. Hindi tayo naghihirap. Ma, it's not my fault. Hindi ko kasalanan kung nalulong sa sugal si Papat na i-collateral niyang negosyo natin. Saka bakit hindi mo yun maintindihan hanggang ngayon? Bakit sa akin yung sinisisi ang lahat? Hindi naman akong dahilan kung bakit tayo nagkaganito, hindi ba? Isang malutong na sampal na naman ang ibinigay ng ginang sa mukha ni Althea. Itiko mo yung bibig mo Althea. Para ka nagwawalang inahing baka kung gumawa. Ayusin mo yung itsura mo at lumabas ka dito. Harapin mong bisita mo. Umayos ka Althea. Mama!
Pamartya na siyang tinalikuran ng ina, wala na tong pakialam sa mga sasabihin pa ng anak. Magkakilalang mga parents nila ni Julius na nagkita sa isang social gathering. O at classmate niya ito noon ay madalas ding ereto sila sa isa't isa. Kaya lang hindi niya talaga tipo ang lalaki. Hindi itong tipo niya sa isang lalaki. Iho, dito ka na kumain ng lunch. Mamamalengke lang ako ng mga lulutuin. Huwag ka na munang aalis ha. Saglit lang akong mawawala. Sige po tita. Matagal na rin pong panahon nung huling makakain ako ng masarap at saka lutong bahay. Malapad na napangising ina ni Althea at nilingon ng anak na nasa kusina pa rin. Para sa kanya'y mabait na bata si Julius at nakikita naman niya kung gaano nito kagusto si Althea. Kaya pabor siya na dito mapuntang anak. Hindi rin ito mukhang maramot gaya ng asawa ngayong si Althea walang kahit na anong pakialam. Maiwan ko na muna kayo ha? Saglit lang talaga ako. Hintayin mo na lang dito si Althea ha? Maya-maya lang ay lalabas na rin yun. Maiwan ko na muna kayo dito. Marahas na pinalis ni Althea ang mga luha sa muka. Wala siyang pakialam kung obvious ang ginawa niyang pag-iyak sa mata ni Julius. Hinabol na niyang ina sa labas ng kanilang bahay. Mama, teka lang. Ano ba Althea? Ayusin mo nga yung sarili mo. Hindi ka ba nahihiya sa itsura mo? Kapag siyang pinili mo pagkatapos ng annulment ay buhay na buhay ka na. Hindi mo na kailangang paguri ng sarili mong magtrabaho. Hindi mo rin ba naintindihan ang point na ginagawa ko, Althea? Sinabi mo ba sa kanyang tungkol sa annulment? Alam niya bang of course, hindi mo na kailangang maglihim sa kanya anak. Ako nang magsasabi sa'yo na tanggap ka niya. Ganyan ang totoong pagmamahal. Sige na, pumasok ka na sa loob at ako ay saglit na pupunta lang ng palengke. Sinabi mo rin ba sa kanya kung anong pangalan ng asawa ko? Tumalim ang tingin ng ginang kay Althea, niirita ng ginang. Ang dami pa nitong tanong, gaga ba ako? Siyempre hindi. Sa tingin mo kapag nalaman nila kung sinong pinakasalan mo, meron pa bang mangangahas na pakasalan ka? Matatakot na sila sa ex-husband mo, Althea. Nakihinga na doon ng maluwag si Althea. Ang totoo niyan ay ayaw niya makaladkad pang pangalan na Renz. Kaya nga inililihim niya rin ito at hindi pinagmamalaki. Lalo pat kasintahan ni Julius Sewela na may sinasabi rin ng pamilya. Pero mama, hindi pa rin pwede. May girlfriend si Julius. Matagal ng dalawang magkarelasyon. Nakadepende yun kay Julius anak. Sa tingin mo pupunta ba yan dito kung hindi siya interesado sa'yo? Huwag kang maging manhid. Hindi pa rin kumbinsido si Althea. Sinasakyan niya lang ang ina niya. Wala siyang gusto kay Julius ni Katiting. Ayaw niya lang maging halimaw ang ina na kagaya kanina kapag sinalungat niya na to. Saka kumpara sa'yo, sa tingin mo may binatbatang wela na yon? Malamang alikabok lang yun, bato ka. Kaya sige na, pasok na sa loob. Harapin mo ng bisita at baka naiinip na. Huwag mong paghintayin. Mama, uuwi na ako. Anong uuwi? Dito ka lang, hindi ka aalis. Huwag mo akong ipahiya kung ayaw mo itakwil kita, Althea. Tumalikod ng ginang, ngunit muli itong humarap para itulak siya at piliting pumasok sa loob. Bumalik ka na sa loob, huwag nang matigas ang ulo. Gusto mo bang pagtawanan tayo ng mga tao sa paligid natin? Please lang anak, makinig ka naman sa akin. Huwag mong pairalin ng katigasan ng ulo mo. Ipapahama ka lang yan palagi. Wala namang nagawa si Althea kung hindi ang panoorin itong nagmamadaling umalis. Sana talaga hindi na lang siya pumunta doon kung alam lang niya si Julius lang pala to. Wala naman siya sa apartment niya kaya kahit na magtungong lalaki doon kapag ibinigay ng inay wala naman itong mapapala sa kanya. Na maglaho ang ina sa paningin ay bumalik na siya sa loob ng bahay. Irritableng tinignan niya si Julius. Humalukip-kip pa siya after maupo sa kaharap nitong sofa. Nakita niyang sunod na napalunok ng laway ang lalaki. Nag-iwas na ng tingin sa kanya. Anong nakain mo't bakit ka nandito? Bakit ka pumayag sa gusto ni mama na pumunta dito? Hindi mo ba maalala na wala akong katiting na pagtingin sa'yo, Julius? Kahit katiting lang. Muestra niya pa gamit ang kanyang mga daliri. Napipilitang umisi si Julius. Nagtaka si Althea. Batid niya na may kakaiba sa mga ngisi nito. Anong ibig sabihin nito? Hindi rin lingid sa'yo na may asawa ko. Ang daming single dyan. Walang bahid ng dungis ang pagkatao. Bakit ako pa? Sa tingin mo, gugustuhin ko ikasal sa'yo after my failed marriage? Hindi ko gagawing miserable ang buhay ko sa'yo. Wasak at miserable na nga ako ngayon. Sa tingin mo muli pa akong susugal? Tumayo si Julius, akmang lalapit sa kanya. Diyan ka lang. Okay, fine. Sinabi na sa akin ang lahat ni tita. Ang mga dinanas mo sa kami ng asawa mo. Hindi mo na kailangang mahiya.
Maniwala ka sa akin, iba akong lalaki. Aalagaan kita. Malay mo sa bandang dako doon, ma-develop ka rin sa akin. Walang humor na tumawa si Althea. Hindi siya makapaniwalang naririnig niya yon mula dito. Nangingilabot siyang isipin pa lang na ikakasal siya sa lalaking ito. Maraming taon nang lumipas pero wala pa ring pagbabago sa mama mo kahit wala ng papa mo. Nananatili siyang silaw pa rin sa pera. Napatayo na si Althea, hindi na ito nagustuhan. Dahan-dahan ka dyan sa pananalita mo, Julius. Bakit hindi ba? Huwag mo nang ipagtanggol ang mama mo. Althea, bulag ka ba? Tingnan mo na nga ngayon, hindi ka pa tuluyang anal ng kasal sa asawa mo pero hinahanapan ka na niya kagad ng magiging bagong asawa. Hindi ba tama ako? Shut up, Julius. Hindi na ako magtataka nung huli kitang nakita yung nasa blind date ka rin. Mukhang mas mayaman naman yun sa akin. Ano palang nangyari? Hindi siya kumagat sa paawa niyo ha? Umigting ng panga ni Althea. Napaka-plastic talagang tao ni Julius. Kunwari maganda't ayos ang pakikitungo sa harap ng ina niya. Tapos kapag siya nang kaharap kung tingnan siya nito ay parang basura. Paano na lang kung sakaling maikasal sila? Malamang mas malala pa sa trato ni Renz sa kanyang makukuha niya mula dito. Bagay na never niyang papayagang mangyari. Uunahan na kita, Julius. Kahit ikaw na lang ang natitirang lalaki dito sa balat ng lupa. Never akong papayag na pakasalan ka. Narinig mo? Hindi kita pakakasalan kahit na ikaw na lang. Talaga? Kahit pa sabihin ko sa'yo na binigyan ko na ng malaking halagang mama mo bilang paunang bayad? I mean, paunang tulong ko sa pamilya niyo. Paano mo babayaran yon ha? Sa pagkakaalam ko, baon pa ro kayo sa utang. Mapang-alas kang ngiti nitong tumayo tumakbang na palapit sa kanya. Napaatras si Althea. Hindi na magawang makaimik pa doon. Binigyan mo si mama ng pera? Sira ulo ka ba? Bakit mo siya? Siyempre, para makuha ka. Para maging backup ko siya oras na hindi ka pumayag gaya ngayon. Nagpanting ang tenga ni Althea. Hindi na niya nagugustuhan ng mga salitang lumalabas sa bibig ng lalaking kung makapagsalita. Ay akala mo'y napakagwapo nito't mala-Adonis ang itsura. Don't you worry, Althea. Ibibigay ko naman ng lahat na gusto mo. Lahat-lahat. Hindi kita titipirin, lalo na pagdating sa pagwawaldas ng pera. Ano ang gagawin ni Althea ngayong nakikisawsaw si Julius sa buhay niya? Ano ang gagawin ni Renz kapag nalamang hinahanapan si Althea ng bagong lalaki ng ina nito? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.